Nararamdaman mo ba kung minsan na ginagawa mo ang lahat ng tama sa isang relasyon, pero hindi pa rin ito nagtatagumpay? Siguro sinabihan kang maging mabait, respetuhin ang kanyang personal na espasyo, o kaya ay maging totoo sa sarili, pero nauwi ka lang sa pagkalito, pagkabigo, o pagkasawi. Paano kung sabihin ko sa iyo na lahat ng natutunan mo tungkol sa pag-akit ng kababaihan ay mali? Ilalantad ko ang katotohanan, ang mga nakatagong kahinaan na taglay ng bawat babae. Ito ang mga kahinaan na hindi nila pinag-uusapan, ngunit kailangan itong malaman ng bawat lalaki. Manatili ka, dahil ang video na ito ay maaaring magpabago sa lahat ng akala mo tungkol sa pakikipag-date. Mag-iwan ng comment na nagsasabing I am ready sa comment section sa ibaba kung handa kang panoorin ang video na ito hanggang sa dulo, dahil maniwala ka sa akin, ayaw mong makaligtaan ang kahit isang segundo nito. Harapin natin ito. Ang laro ng pakikipag-date ay dayaan at hindi ito pabor sa iyo. Malamang napansin mo na ang mga lalaking tila alam na ang lahat ay ang mga hindi sumusunod sa mga patakaran. May naiintindihan sila na hindi alam ng karamihan ng lalaki. Ang mga babae ay hindi ang lohikal at rasyonal na nilalang na ipinaniwala sa iyo. Hindi. Ang kanilang mga pagnanais ay nakabatay sa emosyon. At ang totoo, hindi nila alam kung bakit sila naakit sa ilang kalalakihan. Iyan ang dahilan kung bakit narito ako upang ipaliwanag iyon sa iyo ngayon. Susuriin natin ang 10 pinakamalaking kahinaan na taglay ng bawat babae at ipapakita ko sa iyo kung paano mo magagamit ang mga kahinaang ito. Hindi ito para manipulahin o saktan ang sinuman, kundi upang maunawaan ang sikolohiya sa likod ng atraksyon at gamitin ito upang makabuo ng mas mahusay, mas matibay at mas makabuluhang koneksyon. Hindi tayo narito upang magpalambot ng kahit ano o magbigay sa iyo ng lumang payo. Ito ay hilaw, totoo at matindi, kaya humanda ka. Bago tayo magsimula, pindutin ang like button kung nararamdaman mo na ang halaga at siguraduhin mong mag-subscribe kung gusto mo ng mas malalim at tapat na payo na talagang gumagana sa mundo ngayon. At kung seryoso ka sa pagsuporta sa channel na ito at pagtulong sa amin na patuloy na magbigay ng dekalidad na nilalaman, isaalang-alang ang pagsali sa channel memberships. Nakakatulong ito sa amin na manatiling independyente at patuloy na gawing accessible ang nilalamang ito para sa mas maraming lalaki hanggat maaari. Sumisid tayo sa unang kahinaan. 1. The steadfast man, ang taong matatag. Maging malinaw tayo kaagad. Ang mga babae ngayon ay binobomba ng mga pagpipilian. May mga lalaking nagte-text sa kanila, mga estrangherong bumubulaklak ng papuri, at mga dating app na nag-aalok ng walang katapusang pagpipilian ng mga potensyal na kapareha. Kaya bakit karamihan sa mga lalaki ay nabibigo sa laro ng pakikipag-date sa kabila ng lahat ng magagamit na tool na ito? Dahil hindi sila pare-pareho. Karamihan sa mga lalaki ngayon ay pabago-bago, hindi tumutupad sa mga pangako at madaling sumusuko. At alam mo ba, napapansin ito ng mga babae. Narito ang brutal na katotohanan. Ang mga babae ay hindi madaling magtiwala. Sanay na silang umasa na mawawala ang mga lalaki kapag nahihirapan ang mga bagay, maging ito man ay pagkatapos ng ilang date o ilang buwan. Karamihan sa mga babae ay nag-iingat dahil nakaranas sila ng mga lalaking hindi sumisipot, hindi tumutupad, at hindi mapagkakatiwalaan. Kaya't ang lalaking matatag sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga kilos, at sa kanyang mga salita ay agad na nagiging kakaiba. Ang pagiging matatag ay higit pa sa pagiging nasa oras. Ito ay tungkol sa pagiging simbolo ng katatagan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kailangan mong maging ang lalaking hindi lamang nagsasabi,
kung ano ang gagawin niya, kundi ginagawa rin ito ng walang pag-aalinlangan. Sa isang mundo ng pakikipag-date na puno ng pabago-bago at hindi makapagdesisyong mga lalaki, ang taong tumutupad sa kanyang mga salita ay nagiging parang parola sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Magsimula sa pagiging pare-pareho sa maliliit na bagay. Kung sinabi mong magte-text ka mamaya, gawin mo. Kung nangako kang tatawag sa isang partikular na oras, siguraduhin mong eksakto ka sa oras. Ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang pagiging mahigpit. Ito ay nangangahulugang pagiging maaasahan. Kailangan niyang malaman na ikaw ay isang lalaki na tumutupad sa kanyang salita, dahil ang pagiging maaasahan ay isa sa mga pinakakaakit-akit na katangian na maaari mong ialok sa mabilis na takbo ng madalas na mababaw na mundo ng pakikipag-date ngayon. Dalawang confidence, kumpiyansa. Naririnig natin ito sa lahat ng oras. Nakakaakit ang kumpiyansa. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Ang kumpiyansa ay hindi tungkol sa kayabangan o pagiging maingay. Ang tunay na kumpiyansa ay ang tahimik, hindi natitinag na paniniwala na ikaw ay sapat kung ano ka. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay nakakaakit dahil ito ay bihira, lalo na sa mundo ngayon kung saan napakaraming lalaki ang nakakaramdam ng pangangailangan na patuloy na patunayan ang kanilang sarili sa iba. Ang mga babae ay natural na naaakit sa mga lalaking may kumpiyansa dahil ang kumpiyansa ay nagbibigay ng senyales ng seguridad. Isipin mo, ang mga babae ay may sariling mga insecurity. Nag-aalala sila tungkol sa kung paano sila tignan, kung paano sila pinaghihinalaan, at kung sapat ba sila. Kapag nakilala ng isang babae ang isang lalaki na hindi natitinag ng panlabas na pagpapatunay na hindi kailangan niya para maging maganda ang pakiramdam sa sarili, ito ay parang sariwang hangin. Kaya't ang mga lalaking may kumpiyansa ay namumukod-tangi sa gitna ng kawalan ng seguridad. Napakaraming lalaki ang umaasa sa panlabas na salik para sa kanilang kumpiyansa, ang kanilang trabaho, ang kanilang hitsura, o ang kanilang katayuan sa lipunan. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang mga bagay na iyon ay nawala? Ang tunay na kumpiyansa ay nagmumula sa loob. Ito ay tungkol sa pag-alam sa iyong halaga, anuman ang mangyari sa iyong buhay. Kapag taglay mo ang ganitong uri ng kumpiyansa, nagiging hindi ka matitinag. Hindi ka natitinag ng pagtanggi. Hindi ka nababahala sa mga pagkabigo. At tiyak na hindi mo kailangan ang pag-apruba ng isang babae para maging maganda ang pakiramdam mo sa iyong sarili. Magsimula sa pagpapalakas ng iyong panloob na kumpiyansa sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga layunin at pagkamit ng mga ito, gaano man kaliit. Sa bawat pagkakataong tinutupad mo ang isang pangako sa iyong sarili, nagtatayo ka ng kumpiyansa. At tandaan, ang kumpiyansa ay hindi nangangahulugang perpekto ka. Nangangahulugan ito na komportable ka sa iyong mga imperpeksyon. Tanggapin kung sino ka kasama ang lahat ng pagkukulang at panoorin kung paano tumugon ang mga babae sa tunay na pagtitiwala sa sarili na iyon. 3 ambisyon, ambisyoso. Ang ambisyon ay isa sa mga pinakamakapangyarihang katangian na maaring taglayin ng isang lalaki. Sa mundo ngayon, kung saan ang pagiging kampante ay hinihikayat at ang pagiging kontento sa pagiging ordinaryo ay normal, ang ambisyosong lalaki ay namumukod-tangi bilang isang taong patuloy na nagtutulak sa sarili na maging mas mahusay. Naakit ang mga babae sa mga lalaking may malinaw na layunin at pagpupursige dahil nagpapahiwatig ito na may pupuntahan ka sa buhay. Narito ang punto. Ang ambisyon ay hindi nangangahulugang nagtatayo ka ng multimilyong dolyar na imperyo o nagtatrabaho ng 80 oras sa isang linggo.
Nangangahulugan ito na mayroon kang mga layunin, may pinagtatrabahuhan ka, at tumanggi kang maging kontento sa sapat na. Gusto ng mga babae na makasama ang isang lalaking may pagpupursige dahil pinaparamdam nito sa kanila na bahagi sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Kung ikaw ay ambisyoso, ipinapakita nito na hindi ka kontento sa pagpapakaladkad lamang sa buhay, at iyon ay lubhang kaakit-akit. Ngunit narito kung saan nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Pinag-uusapan nila ang ambisyon ng walang katumbas na gawa. Hindi mo lang basta masasabing ambisyoso ka. Kailangan mong ipakita ito. Maging ito man ay sa pamamagitan ng iyong karera, iyong personal na paglago, o iyong mga libangan. Kailangan mong ipakita na patuloy kang nagsusumikap para sa higit pa. Ang ambisyon ay tungkol sa pag-unlad, hindi pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita na patuloy kang nagsisikap na maging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Magsimula sa pagtatakda ng mga panandalian at pangmatagalang layunin. Hindi kailangang grandios ang mga ito, ngunit kailangan nilang itulak ka palabas ng iyong comfort zone. Maging ito man ay ang pagkuha ng promosyon sa trabaho, pag-aaral ng bagong kasanayan, o pagpapaganda ng katawan, siguraduhin mong patuloy kang sumusulong. Kapag nakita ng isang babae na ikaw ay ambisyoso, gugustuhin niyang maging bahagi ng iyong paglalakbay. 4. The bad boy, ang bad boy. Ang bad boy. Naakit ang mga babae sa kanila na parang gamo-gamo sa apoy. Ngunit narito ang catch. Hindi dahil ang mga bad boy ay salbahe. Ito ay dahil ang mga bad boy ay sumasalamin sa mga katangiang hindi mapigilan ng mga babae. Pagiging hindi mahulaan, misteryo, at kontrol sa emosyon. Ang bad boy ay hindi sumusunod sa mga patakaran, hindi siya humihingi ng tawad sa kung sino siya, at tiyak na hindi siya nagbibigay kasiyahan sa bawat hiling ng isang babae. Iyan ang dahilan kung bakit siya lubhang kaakit-akit. Hindi gusto ng mga babae ang isang lalaking kaya nilang ganap na kontrolin. Gusto nila ng isang lalaking pinapaisip sila. Isang lalaking may sariling buhay, sariling mga prioridad, at hindi umiikot sa kanila. Ang bad boy ay isang master sa paglikha ng emosyonal na mataas at mababa, na nagpapabalik sa mga babae para sa higit pa. Ito ang kilig ng paghabol, ang pagiging hindi mahulaan, at ang pakiramdam na siya ay bahagyang hindi maabot na nagpaparamdam sa bad boy na lubhang kaakit-akit. Ngunit narito ang punto. Hindi mo kailangang maging salbahe para masalamin ang mga katangian ng isang bad boy. Kailangan mo lang panatilihin ang isang pakiramdam ng misteryo at emosyonal na kalayaan. Huwag mong ilantad agad ang lahat tungkol sa iyong sarili. Panatilihin ang ilang bagay para sa iyo. Huwag laging maging available. Hayaan siyang magtaka kung nasaan ka at kung ano ang ginagawa mo. Lumilikha ito ng pakiramdam ng intriga at nagpapanatili ng kanyang interes. Sanayin ang kontrol sa emosyon sa pamamagang ng hindi pagpapahintulot na diktahan niya ang iyong kalooban. Kung siya ay nabalisa, manatiling kalmado. Kung siya ay masaya, i-enjoy ang sandali, ngunit huwag masyadong masilo dito. Ang mga bad boy ay kaakit-akit dahil sila ay may kontrol sa kanilang mga emosyon at kanilang buhay. Maging ang lalaking nagpapanatili ng kanyang pagiging kalmado anuman ang mangyari. 7. Ignored attention, binaliwalang atensyon. Gustong-gusto ng mga babae ang atensyon, ngunit narito ang nakakapagtaka. Hindi nila pinapahalagahan ang atensyon na madali nilang nakukuha. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang mga babae ay maaaring makakuha ng atensyon mula sa daan-daang lalaki sa isang pindot lamang. Mga DM, likes, comments. Nandyan lahat, patuloy silang binibigyan ng pagpapatunay. Ngunit dahil napakadali nitong makuha,
nawawalan ito ng kahulugan. Ang lalaking namumukod-tangi ay ang hindi agad nagbibigay ng atensyon sa kanya. Kapag binaliwala mo ang pangangailangan ng isang babae para sa pagpapatunay, nababaliw siya. Sanay siya sa mga lalaking sumasamba sa kanya. At kapag hindi niya nakukuha iyon mula sa iyo, nagsisimula siyang magtaka kung bakit. Sisimulan niyang hanapin ang iyong atensyon dahil ito ay nagiging isang bihirang kalakal at tulad ng alam nating lahat, ang kakulangan ay lumilikha ng halaga. Gustong-gusto ng mga babae ang paghabol tulad ng mga lalaki, ngunit hindi nila aaminin. Kapag hindi mo agad ibinigay sa kanya ang gusto niya, maging ito man ay mga papuri, atensyon o pagpapatunay, ipinahihiwatig mo na ang iyong atensyon ay isang bagay na kailangan niyang paghirapan. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ito ay napakahalaga. Tigilan ang pagbibigay ng libreng atensyon sa mga babae. Kung patuloy mo siyang tinitext, pinupuri, o nilalaki ang lahat ng kanyang social media posts, pinapababa mo ang halaga ng iyong atensyon. Sa halip, lumayo ka. Hayaan mo siyang lumapit sa iyo. Kapag naramdaman niyang kailangan niyang paghirapan ang iyong atensyon, mas pahahalagahan niya ito. 6. Pre-selection, paunang pagpili. May dahilan kung bakit mas naakit ang mga babae sa mga lalaking nasa relasyon na o sa mga lalaking napapalibutan ng ibang babae. Ito ay tinatawag na pre-selection. Kapag nakita ng isang babae na ninanais ka ng ibang babae, nag-trigger ito ng isang bagay sa kanyang utak na nagsasabing kailangan siyang maging mahalaga. Ito ang parehong prinsipyo sa likod kung bakit gusto ng mga tao na bumili ng mga bagay na may mataas na demand. Kung gusto ng lahat, dapat itong maging karapat-dapat. Ang pre-selection ay malakas dahil tinatarget nito ang pagiging mapagkumpetensya ng mga babae. Kapag nakita kanyang kasama ang ibang kaakit-akit na babae, kahit na magkaibigan lang kayo, itinaas nito ang iyong katayuan sa kanyang paningin. Nagsisimula siyang magtaka kung ano ang mayroon sa iyo na nakita ng ibang babae na kaakit-akit. At ang pagiging mausisa na iyon ang nagpaparamdam sa kanya na mas gusto ka pa. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lalaking nasa relasyon na ay madalas na may mga babaeng nagpaparamdam sa kanila. Hindi ito dahil sinusubukan ng mga babaeng ito na sirain ang relasyon. Ito ay dahil naakit sila sa ideya na ang lalaking ito ay kanais-nais. At kung siya ay kanais-nais sa ibang babae, kung gayon siya ay nararapat din sa kanyang atensyon. Palibutan ang iyong sarili ng mga babaeng may mataas na halaga, kahit na kaibigan lang sila. Kapag nakita ka ng isang babae na komportable kang nakikipag-ugnayan sa ibang kaakit-akit na babae, nagpapahiwatig ito na ikaw ay isang lalaking may halaga. Sisimulan kanyang tingnan bilang isang taong karapat-dapat habulin dahil lamang sa iba pang babae ang gumagawa na nito. 7. Masculinity, pagkalalaki. Madalas na hindi nauunawaan ang pagkalalaki sa kasalukuyan, ngunit ang totoo, ang mga babae ay likas na naakit sa mga lalaking maskulado. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang agresibo o dominante. Ito ay tungkol sa pagsasalamin ng lakas, pisikal man o emosyonal. Gusto ng mga babae ng lalaking kayang protektahan sila, gabayan sila, at ipadama sa kanila ang kaligtasan. Ang pagkalalaki ay higit pa sa mga muscles. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng layunin, paninindigan sa iyong mga paniniwala, at pagiging matatag sa emosyon. Naakit ang mga babae sa mga lalaking alam kung sino sila at hindi madaling matitinag ng panlabas na pangyayari. Gusto nila ng lalaking kayang manatiling kalmado sa harap ng kagipitan, na kayang gumawa ng desisyon ng may kumpiyansa at hindi hinahayaan ang kanyang emosyon na kontrolin siya. Sa mundo ng pakikipag-dating ngayon,
Karamihan sa mga lalaki ay sobrang emosyonal. Nagre-react sila sa lahat ng bagay, nababahala sila sa maliliit na bagay, at hinahayaan nilang diktahan ng mga babae ang kanilang nararamdaman. Ang isang tunay na lalaking maskulado ay may kontrol sa kanyang mga emosyon. Hindi siya nababahala kapag hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto niya. Nananatili siyang kalmado, mahinahon, at may kontrol. Iyan ang dahilan kung bakit siya lubhang kaakit-akit. Simula ng pagpapaunlad ng iyong maskuladong enerhiya sa pamamagitan ng pagkuha ng responsibilidad para sa iyong buhay, tigilan ng paninisi sa iba o sa panlabas na pangyayari para sa iyong mga problema. Maging mapagpasya sa iyong mga kilos. Kapag nahaharap ka sa mga hamon, harapin ang mga ito ng direkta nang hindi hinahayaan ang iyong emosyon na manaig sa iyo. Gusto ng mga babae na makaramdam ng kaligtasan at seguridad sa isang lalaking may kontrol sa kanyang sarili at sa kanyang buhay. 8, charismatic leadership, karismatikong pamumuno. Ang mga babae ay likas na naakit sa mga pinuno. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong maging CEO ng isang kumpanya, ngunit kailangan mong mamuno sa iyong pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang pamumuno ay tungkol sa paghawak ng responsibilidad, paggawa ng desisyon, at pagpapakita na alam mo kung saan ka pupunta sa buhay. Gusto ng mga babae ng lalaking kayang gabayan sila. Hindi yung taong patuloy na humihingi ng kanilang opinyon o pagpapatunay. Ang karismatikong pamumuno ay lalong malakas dahil pinagsasama nito ang awtoridad at alindog. Hindi mo kailangang maging dominante para maging isang pinuno. Maaari kang mamuno sa pamamagitan ng iyong mga kilos, iyong kumpiyansa, at iyong kakayahang ipadama sa iba na sila ay pinahahalagahan. Gusto ng mga babae na makasama ang isang lalaking alam kung saan siya pupunta sa buhay dahil nagpaparamdam ito sa kanila ng seguridad at kagalakan na maging bahagi ng paglalakbay na iyon. Kapag nagpakita ka ng pamumuno sa iyong pakikipag-ugnayan sa isang babae, mas mararamdaman niyang naakit siya sa iyo dahil makikita ka niya bilang isang taong kayang manguna at gawing posible ang mga bagay. Ang pamumuno ay kaakit-akit dahil nagpapahiwatig ito ng lakas, kumpiyansa, at pagiging mapagpasya, lahat ng katangian na hindi mapigilan ng mga babae. Sa susunod na makikipag-date ka, manguna ka. Planuhin ang gabi, gumawa ng mga desisyon, at huwag kang matakot na gabayan ang usapan. Naaakit ang mga babae sa mga lalaking kumukuha ng kontrol sa sitwasyon dahil nagpaparamdam ito sa kanila ng seguridad at pagpapahalaga. Kapag nagpakita ka ng pamumuno, natural siyang susunod sa iyong yapak. 9, emotional intelligence, katalinuhan sa emosyon. Ang katalinuhan sa emosyon ay isa sa mga pinakamababang halaga na katangian na maaaring taglayin ng isang lalaki. Karamihan sa mga lalaki ay nag-iisip na ang pagiging emotionally intelligent ay nangangahulugang pagiging sensitibo o sobrang emosyonal, ngunit hindi iyan ang kaso. Ang katalinuhan sa emosyon ay tungkol sa pag-unawa sa iyong sariling emosyon at sa emosyon ng iba. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan makikinig, kung kailan magsasalita, at kung kailan magbibigay ng espasyo. Ang mga babae ay emosyonal na nilalang at kailangan nila ng lalaking kayang hawakan iyon. Karamihan sa mga lalaki ay sumusubok na ayusin ang mga bagay kapag nagpahayag ng emosyon ng isang babae, ngunit hindi gusto ng mga babae na ayusin mo ang lahat. Gusto lang nilang makinig ka upang maintindihan mo. Kapag nagawa mo iyan, makakabuo ka ng malalim na emosyonal na koneksyon na nabibigo ang karamihan sa mga lalaki na likhain. Ang katalinuhan sa emosyon ay nangangahulugan din ng pagkontrol sa iyong sariling emosyon.
Ayaw ng mga babae na makasama ang lalaking pabago-bago ang emosyon. Gusto nila ng isang taong kayang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure, na kayang hawakan ng mga pagtaas at pagbaba ng buhay nang hindi bumibigay. Sanayin ang aktibong pakikinig. Sa susunod na nalulungkot siya tungkol sa isang bagay, huwag agad magbigay ng solusyon. Basta makinig ka lang, hayaan siyang maglabas ng sama ng loob, kilalanin ang kanyang nararamdaman, at magpakita ng empatya. Ang simpleng kilos na ito ay maaring bumuo ng antas ng tiwala at emosyonal na pagiging malapit na hindi kailanman nakakamit ng karamihan sa mga lalaki. Ika-10. Passionate interests, mga masigasig na interes. Ang pagnanais ay isa sa mga pinakakaakit-akit na katangian na maaring taglayin ng isang lalaki. Kapag nakita ng isang babae na masigasig ka sa isang bagay, maging ito man ay ang iyong karera, isang libangan, o personal na pag-unlad, siya ay naaakit sa enerhiya na iyon. Ang pagnanais ay nagpapakita na mayroon kang layunin, na ikaw ay may pagpupursige, at hindi ka lang basta nagpapalipas ng oras sa buhay. Ngunit narito ang susi. Kailangan mong ipagpatuloy ang iyong mga pagnanais para sa iyong sarili, hindi para sa kanya. Napakaraming lalaki ang nagkakamali sa pagsubok na pahangain ang mga babae sa pamamagitan ng pagpapanggap na masigasig sa mga bagay na hindi nila pinapahalagahan. Nakikita iyon ng mga babae. Ang tunay na pagnanais ay kaakit-akit dahil ito ay totoo. Kapag tunay kang masigasig sa isang bagay, hindi mo kailangang subukang akitin ang mga babae. Sila ay natural na maaakit sa iyo. Gusto nilang maging bahagi ng iyong paglalakbay, bahagi ng iyong misyon. Humanap ng isang bagay na masigasig ka at ibuhos mo ang lahat dito. Maging ito man ay ang iyong karera, fitness, isang side hustle o isang personal na proyekto, hayaan ang iyong pagnanais ang magtulak sa iyo. Kapag nakita niya kung gaano ka dedikado sa iyong mga layunin, gugustuhin niyang maging bahagi ng iyong mundo